Masyadong congested at madaming pwedeng pagpilian kapag usapang under 10,000 phone. Pero konti yung masasabi nating best or sulit yung value para sa price range na to. Meron kasi mga phones na solid sa battery pero talo sa display. Meron ding goods yung display and also goods yung battery pero talo sa storage capacity. And iba't iba pang mga bagay. Kumbaga, hindi sila balanse. Pero itong phone na hawak-hawak ko, masasabi kong kaya niyang ibigay lahat ng need natin para sa isang budget level phone. At ito lang naman ang bagong-bagong Tecno Slim. Naka 144Hz, 1.5K resolution AMOLED display, may 5,160 mAh battery capacity, may Corning Gorilla Glass 7i protection, naka G200 chip, may dual stereo speaker, may manifest na ultra thin body na nasa 5.93mm size lang, at higit sa lahat merong presyo na 8,000 to 7,000 pesos kapag naka-sale. Kaya kung naghanap kayo ng best valued phone para sa budget level segment, sa tingin ko worth it isama sa listahan itong Tecno Slim. Kaya tara, pag-usapan natin. Okay, simulan agad natin sa usapang presyo. Bale, yung SRP neto is nasa 9,499 pesos para sa highest variant, pero pwede natin itong mabili sa promo sale price sa 7,599 pesos. And actually, pwede nyo po yung abutan, ilalagay ko po yung link niya sa description down below. And nga pala, pwede nyo i-check yung YouTube affiliate link natin dito sa video dahil pwede kayo dito makakuha ng mga vouchers up to 2,000 pesos. So, swertihan na lang mga kapare ko. Ang kagandahan dito, kahit na hindi ka nakakuha ng voucher yan sa link or kaya hindi mo naabutan yung promo sale price neto, magsisale pa rin naman to this upcoming 11/11, kaya abang-abang kayo. Now, simulan natin pag-usapan yung build and design. Una, manipis talaga tong phone na to. Actually, ito yung new world's slimmest 3D curve phone ngayong 2025 at 5.93mm. Mas manipis pa to sa lapis or sa ballpen na gamit mo. And di hamak na mas manipis din to unlike doon sa kanyang sister company before na nagtala din last month ng world's slimmest 3D curve phone branding. And sa ayaw man o sa gusto natin, matik na magiging new norm itong mga maninipis na phone ngayong taon, mapa next year o sa mga susunod pa na taon. Lalo na at sumabay sa wave si Apple and also sa Samsung dahil nilabas sila yung iPhone Air para kay Apple and then S25 Edge naman para kay Samsung. And to be fair, nung una, hindi ko talaga nagustuhan yung mga slimmest phone dahil una, masyadong manipis at para sa akin, meron tinatawag na adjustment period kapag gagamitin natin siya. Dahil nga, medyo manipis kaya kinakailangan pa natin mag-adjust. Pero sa mga dumaang araw or sa mga dumaan na linggo, unti-unti ko din nagustuhan yung mga maninipis na phone. Dalawang manipis na phone na kasi dumaan sa akin at ito nga Tecno Slim yung pinakamanipis na nahawakan or nagamit ko. And yung mga reason kung bakit ko nagustuhan to dahil una, mas magaan siya unlike sa mga normal phone. Nasa 156 grams lang kasi yung overall weight neto, kaya mabilis lang siyang ilagay sa bulsa or kaya sa bag kapag aalis ka. Hindi siya hassle unlike doon sa mga medyo malalaki yung screen or kaya mabibigat yung phone. Yung tipong kapag nilagay mo sa bulsa mo habang naglalakad ka, pwede ka nang hubuan. Mga ganong bagay. Madali na lang din gamitin in one hand grip or one hand usage dahil unlike sa ibang mga medyo mga big or malalaking smartphone na talagang merong bigat or merong weight, kinakailangan natin ng dalawang kamay kapag gamit natin siya, lalo na kung gagamitin natin habang nakahiga dahil kung hindi, black eye yung aabutin mo pag bumagsak sa mata mo. Anyway, pagdating sa design neto, pure minimalistic lang naman, kitang-kita naman natin. Pero meron ditong in-include si Tecno na LED lights sa bandang camera bump and tinatawag nila tong mood-like design. And actually, maraming mga nag-point out na kamukha daw or Baymax design inspired daw yung mismong design ng camera nito. And to be honest, para sa akin, totoo yun. Dahil yung mata kasi noon, talagang ganito. Lalo na dito sa color white, talagang Baymax sa Baymax. Kulang na lang mag-joke to Baymax na Hindi, joke lang. And by the name itself na mood light, may different mood or emotion light projection tayo dito. Depende sa activity na ginagawa natin sa phone. Ay nagit sa lahat, pwede rin natin tong i-automatic turn on doon sa settings niya or kaya using yung widgets na nasa mismong display nito. Pagdating naman sa tibay, hindi din papahuli itong phone na to. Ginamitan na kasi to ng plastic frame pero meron na tong aerospace grade fiberglass back and glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i. And para sa presyo nito na under 10,000 pesos lang, bihira or isa to sa mga bukod tangi na merong ganitong klaseng protection ngayong 2025. Plus na nga rin pala natin na meron na tong military grade certification na sinasabing kaya makasurvive if ever man na mabagsak mo. And yes, masasabi ko na totoo yan kasi ilang beses ko na to nabagsak to be honest habang ginagamit ko siya kasi dumudulas yung screen or yung back part neto kapag nilalagay ko lang sa table, talagang madulas. And so far, buhay pa naman, mga common dents lang yung nakuha ko sa kanya nung mga nabagsak ko siya. Actually, nakakatatlong beses na ako dyan.
Naka-IP6 rating na nga din pala tayo dito, which is water and dust resistant. Kaya makakasurvive to if ever na matapunan ng kape, tubig, tsaa, or kung ano-ano man. Yakang-yaka yan. And yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito, kahit na manipis to, hindi na compromise yung kanyang battery capability. Nasa 5,160 mAh battery capacity kasi to. Di hamak na mas mataas unlike sa S25 Edge and also iPhone Air na nasa 3,000 mAh plus lang yung kanilang mga battery capacity. And naging possible yan dahil ginamitan na to ng high density lithium cobalt oxide battery. And yes, hindi to yung latest silicon carbon battery na nakakasanayan natin na makita sa mga ganitong phones or sa mga latest phones ngayon. And ito na rin yung naging main reason kung bakit nagkaroon tayo ng ganito kanipis na body pero meron pa ring mataas or malaki na battery capacity. Kaso nga lang kung i-deep dive natin or mag-search tayo about sa LCO battery technology, may mga disadvantage tayong makikita dito. Kagaya ng lower lifespan, thermal instability, and also mabilis uminit. Pero sa totoo niyan, nagamit na natin to sa mga phones natin before. Baka hindi nyo lang alam, ginamit na kasi to sa mga Galaxy S series ni Samsung before, ganun din sa Apple phones, and also sa mga Xiaomi at iba pang mga brands out there. Tingnan nyo na lang sa screen yung aking example. And ayon na rin kay Tecno, may ginawa daw sila ditong preventive measure para maging protected yung battery natin. Makikita na nga natin yan sa branding nila, up to 5 years daw. Pero dito sa part na to, syempre nakadepende pa rin yan sa paggamit natin. And so far sa pagre-review ko or paggamit ko sa phone na to, lalo na nung tinetest ko siya sa mga benchmark test, hindi naman ako nahirapan at wala naman ako nakita na problema. Anyway, in terms sa kunatness ng battery nito, masasabi kong pumapalag din. Nakakuha kasi tayo ng 16 hours plus SOT kapag dating sa ating PC Mark battery test. Kaya pagdating sa endurance test, masasabi ko na panalo to para sa 5,000 plus mAh battery capacity na po. Pagdating naman sa charging speed, mabilis na din, nasa 45 watts na tayo dito, and mapupull charge natin to in less than an hour lang din. May naman usapang display naman tayo, and actually isa to sa bentahe ng phone na to. Meron na tong 6.78 inch 144Hz 1.5K AMOLED display, and para sa budget level segment, panalong specs to dahil hindi natin to basta-basta makikita or hindi natin to basta-basta nakikita sa mga phone na nasa 8,000 plus pesos lang. Kaso nga lang, sure ako na medyo mapapaisip kayo sa part na to kasi curved display yung ginamit nila dito, and most of us or yung iba sa atin mas preferred yung mga flat screen display. Kaya pagdating sa part na to nakadepende talaga yan sa preference nyo. Pero ganun pa man, syempre dahil AMOLED display to, kung usapang display lang din, palag-palag. Nandyan yung ating natural saturated tone color dahil syempre AMOLED display, may infinite contrast ratio, and also yung mga blacks is truly black din talaga. May wideband L1 na din pagdating sa Netflix, kaya may enjoy natin yung panonood ng mga movies and also anime. Naka-dual stereo speaker na din, kaya may enjoy natin yung panonood. Pero take note lang na hindi ganun ka-okay yung treble niya. Medyo kinukulang ako sometimes. Pero para sa akin, goods naman yung kanyang mismong volume at clear naman yung pinoproduce netong sound. Responsive din yung ating in-display fingerprint. Rehistro agad. Same lang din dun sa ating display kapag magna-navigate tayo. Mabilis lang din dahil nga 144Hz. Goods din yung kanyang palm rejection pagdating sa sides neto. Kahit na kasi nag-overlap yung mismong palette ko dun sa screen, hindi naman natatouch or hindi naman nagkakaroon ng ghost touch dun sa gilid. Unlike sa Ghost Project, yan marami. Kapag dating naman sa haptic feedbacks neto, satisfied naman ako. Pero mas mapipil mo to kapag sa flood control issue ka nagko-comment. Talagang damang-damang mo gada pindot kasi damang-dama talaga, caps lock Kapag dating naman sa usapang outdoor use, hindi din tayo mahihirapan dito. Meron kasi tong 1,600 nits global brightness and 4,500 nits naman para sa kanyang peak brightness for HDR. Kaya kitang-kita mo sa labas yung pagnanakaw ng tax. I mean, kitang-kita mo sa labas yung display kahit na medyo direct yung araw. Sana ganito na lang din yung kongreso. Makita yung mga buaya. I mean, makita yung mga buaya video dun sa display. Yun yung ibig ko sabihin. Now, usapang performance naman tayo. Equipped to ng MediaTek Helio G200. And yes, G99 pa din po yan. Same lang yan ng G100, G100 Ultimate at kung ano-ano pa mga lalabas. Basta same lang sila ng CPU and also GPU. Same na G99 lang po yan. Pero ganun pa man, minax out ni Tecno dito yung pinaka-capability ng G99. In-equip na kasi nila to ng LPDDR4X RAM and UFS 2.2 storage version na naging lamang ng Tecno Slim sa ibang mga phones na merong same chipset or mga phones na naka G99. Dahil normal storage and RAM version lang yung ginamit nila doon. Hindi
hindi kagaya nito. And actually, nag-result to sa mas mataas ang Antutu benchmark score na nakuha natin, and also sa performance, may tweak din to. Una, nakakuha tayo dito ng 400,000 to 500,000 Antutu benchmark score from 300,000 plus lang na nakukuha natin sa mga G99 phones before. Kaya malaking jump din talaga yung pag-maximize nila ng RAM and also storage version nito. Good same performance nito para sa mga normal task na ginagawa natin, like pagbabrowse sa social media, pagta-type, pagta-text, pag-take ng photo, pag-multitasking, paggamit ng maraming application, yakang-yaka niya yan. Kaso nga lang, kapag dating sa gaming, alam din natin na kapag usapang under 10,000 pesos, hindi siya ganun kagandahan at hindi ganun ka-okay yung ino-offer niya, unlike sa mga mid-range level segment. But may pagmamalaki din naman at pwedeng-pwede na rin. Dahil kung usapang MOBA game lang, hindi tayo nahihirapan dito, nakakuha tayo ng solid performance sa kanila, nakakuha tayo ng solid 60 FPS pagdating sa HOK, MLBB, and also Wild Rift. Nga pala, activated dito yung 90 FPS sa HOK. Hindi lang namin na-film at hindi lang namin na-setup ng maayos. Pero yes, may 90 FPS po tayo dito. And pagdating sa overall performance nito, kung usapang MOBA game, wala tayong magiging problema dahil playable na playable yung mga game. Pero keep it mind lang din talaga natin na hindi natin ma-maximize or ma-maximize yung mga FPS settings available sa kanya. Kaya kung mapapansin niyo, nakakap lang tayo sa 60 FPS pagdating sa part na to. So kung magkakaroon man ng mga future upgrade or update para sa chipset na to, automatic na magbe-benefit tayo niyan in the future at baka makakuha tayo ng 120 FPS or 90 FPS settings man sa mga MOBA game na to. So I hope mangyayari yun. Pagdating naman sa CODM, wala din tayo naging problema. Nakakuha tayo dito ng 60 FPS kapag dating sa ating MP mode. Kaso nga lang, cap lang tayo sa 40 FPS kapag dating sa BR mode. Actually, ito na talaga yung tatak ng G99. Hindi na yun nawala. Kahit magbago pa sila ng pangalan, kahit gawin pa nilang G1000 yan, kung hindi nila i-upgrade yung CPU and also GPU neto, G99 pa rin yan all the way. And tinasting ko nga rin pala to sa Genshin Impact para magkaroon kayo ng idea. And sinet up namin to sa lowest graphical preset settings and then 60 FPS combo. And kung makikita nyo naman, hindi ganun ka-okay or ka-playable yung Genshin Impact dito sa phone na to. And actually, kung ikaw yung bibili ng phone na to, hindi mo naman talaga siya gagamitin para sa segment ng gaming. Lalo na sa mga heavy game. Pero kung light moderate gaming lang, kitang-kita naman natin na pasado or papalag itong ating Tecno Slim. Then pagdating sa temperature, halos hindi uminit to pagdating sa mga MOBA games. Nag-average lang yan ng 35 to 39 degrees Celsius. Ganun din yung nakuha natin sa CODM. Halos hindi nahirapan to. Pero pagdating sa Genshin Impact, pumalo to ng 40 to 41 degrees Celsius after ng 30 minutes ang paglalaro dito. And actually, hindi naman talaga halos iinit to dahil hindi naman masyadong nagamit or hindi naman masyadong bugbog yung mismong phone. Talagang sa mga heavy games lang siya talagang iinit, nakita nyo naman. Pagdating naman sa software, ginamitan to ng HiOS 15. Then, kapag dating sa navigation or UI interface neto, pwede na yan. Meron nga rin pala itong mga EA features, kagaya na lang ng Circle to Search, Gemini AI, and also meron na rin tayong Gallery AI. Then, kapag dating sa software support update, walang nabanggit sa Tecno dito. Kahit sa mga website, naghanap ako at wala akong nakita. And pagdating naman dito, sana nasa 2 to 3 years yung ibigay nila dahil goods yan. Basta mabibigyan tayo ng consistent and also okay na update. Hindi pa kasi nagagawa ni Tecno based din sa experience ko dahil meron ako dito mga old Tecno phones and currently wala pa rin ako nakukuha ng magandang update sa kanila. Pagdating naman sa kanyang camera, meron tong main 50 megapixel camera sensor and then meron naman tong 13 megapixel selfie camera. Then pagdating sa mga output na nakuha natin, masasabi ko na pwede na para sa isang budget phone. Hindi natin pwedeng itaas ng super taas yung expectation natin sa camera neto dahil nga budget phone siya at the end of the day. Pero to be honest, pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, masasabi ko na pwede na dahil maganda rin naman talaga yung image processing algorithm na ginamit dito ni Tecno. Kaya makikita rin natin na okay yung mga photos na nakukuha natin dito. Kaso nga lang, gaya ng sabi ko, medyo babaan natin yung expectation dito dahil at the end of the day, isa lang itong budget phone. Ganun din yung naging performance nito pagdating sa ating selfie camera. Good naman yung output, okay yung color, hindi masyadong pinapaputoy dahil meron na rin to nung natural tone color UI algorithm nila. And honestly, satisfied naman ako sa mga nakuha nating photo dito. Tanging yung kanyang sharpness na lang siguro yung kulang dito. Pagdating naman sa video capability, kaya na ito mag-shoot ng 2K at 30 FPS. And pagdating sa quality, medyo shaky talaga. Pero ang kagandahan dyan, meron naman tayong built-in stabilization feature dito. Kaso nga lang, bababa ng 1080p at 30 FPS yung ating resolution kung gagamitin. So in overall, kung ako yung tatanungin ninyo, just as said kanina sa intro, kung usapang best valued phone pagdating sa under 10,000 pesos price range, isa to sa masasabi kong magandang isama talaga sa listahan ninyo. Lalo na kung mabibili nyo to sa sale price sa 7,499 pesos, good deal at not bad choice to kung ako yung tatanungin para sa ganyang presyo. Dahil
Dahil based sa mga specs sa pinakita ko sa inyo and also sa sickness ng phone na to, approve sa akin kung ako yung tatanungin. Lalo na kung bibili niyo to as your secondary phone o kaya pangregalo sa anak, lola, lolo, o kaya tatay or nanay. Madali lang gamitin, simple lang and also premium looking pa. Just I said, for a budget level phone, lagi nyong i-check to, lalo na ngayon darating na 11.11 and also 12.12c para makuha nyo rin yung mga freebies na kasama dito. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang guys. Peace out.